Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Gusto ko talagang pag-usapan ng matindi itong mga hinayupak na NPA na ito. Ito lang disclaimer ha. Pag ako nawala, pag may nangyari man sa akin, sigurado ako NPA may kagagawan yan. At saka yung mga kaliwang grupo. Bakit? Sabi ko nga mula nung ang FBI medyo bumanat ng sabi ko napakamali nito kasi even yung mga military, nagtataka sila. Bakit sa dami-dami ng tatanggalin, yung pang mga, sabihin na natin, individual or pages na kumakalaban sa pumapatay sa mga Pilipino? Isipin nyo na mabuti yun bakit ganon? Sila pa mismo ang nagtanggal. Ayaw nila sa hate. Ayaw nila sa violence, kuno ang Facebook, pero yung tinanggal nila mga pages, yan nga yung galit na galit doon sa mga grupo na may simpatya doon sa mga terorista. Anong klaseng yan? Sabi ko nga, this government must do something about it. Yan. Pag galit na ako, napapa-English na ako. Hindi, this is really something wrong. Bakit? Panoorin nyo ito Ito. Pasok. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na nakatoka na nga sa social media ng Philippine Army ang nakalistang administrator ng isang account na kabilang sa mahigit 100 fake account na binura ng Facebook. Pero sabi po ng AFP, hindi raw ito nagpapakalat ng peking account. May hamon pa ang ating militar sa Facebook at nakatutok si Joseph Moro. Umaangal ang Armed Forces of the Philippines sa pag-takedown o pagbura ng Facebook na mahigit 100 pekeng account. Isa rito ang Facebook account na Hands Off Our Children kung saan nakalistang administrator o tagapangasiwa ng account si Philippine Army Captain Alexandre Cabales. Ang HOOC ang samahan ng mga magulang ng mga kabataang na-recruit o dating na-recruit ng New People's Army. Tanong ni AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo, ano raw ang masama dito? Gayon tulad ng AFP, may polisiya rin ng Facebook kontra sa pag-abuso at paggamit sa mga bata. So, sa pag-takedown nito, ang naapektuhan po ng malaki ay ito pong, ang parang napaboran pa, ay itong pagre-recruit nitong communist terrorist group. Baka po hindi nila nababatid sa pag-takedown nila ng mga accounts na hindi man lamang nila binisita ang nilalaman, nagagamit na sila itong mga kalaban ng Estado, mga banta sa ating seguridad at nagiging partisan na sila. Kinumpirma naman ni Arevalo na si Cabales na nakatoka na mag-maintain ng mga siwa sa social media presence ng Philippine Army pero hindi raw ito nagpapakalat ng fake news. Siya po ay kasalukuyan hanggang ngayon ay naglilingkod bilang kawal ng hukbong katihan at ang kanyang specific task po talaga ay ang pamahalaan ng social media presence ng Philippine Army in particular. Nagsasagawa rin po siya ng mga lectures hinggil sa social media presence. Paglabag daw sa privacy ni Cabales sa pagsisiwalat ng Facebook ng kanyang pangalan at hindi naman raw tama na pinaratangan na lamang ito ng hindi man lamang sinisilip ng Facebook ang laman ng mga Facebook page na hawak ni Cabales. So far, up to this time, wala po tayong nakita na ginawa niyang paglabag sa aming umiiral na policy or AFP social media policy and use, upang sa ganon ay ma-charge natin siya sa pag-violate nito. Wala tayong nakikita na kadahilanan upang humarap sa sanction si Captain Cabales because so far, ang nakikita natin sa mga ipinopost niya ay real, authentic, and shared news buhat sa mga lehitimong public information offices ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang mahigit 100 account ay pinasara ng Facebook umano'y konektado sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Sabi ni Nathaniel Gleicher, Security Policy Head ng Facebook, may magkakaugnay na aktibidad ang mga social media accounts sa pag-post at comment. Ang mga post karaniwang may kaugnayan daw sa politika, operasyon ng militar kontra terorismo, anti-terrorism bill, mga kabataang aktivista at oposisyon, maging pagbatikos sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front of the Philippines. Bagaman hindi
ibinunyag ng Facebook ang mga ebidensya, nakakita raw sila ng mga link na magpapatunay na may koneksyon ng ilang accounts na ito sa mga individual na konektado naman sa militar at pambansang pulisya. Nalaman daw ito ng Facebook matapos ipagbigay alam sa kanila ng mga fact-checking partners nila sa Pilipinas. Nasa 276,000 accounts ang followers ng mga Facebook page na ito, habang nasa 5,500 users naman ang followers ng mga Instagram account. Nauna nang nagbigay ng pagkabahala ang ibang grupo sa balitang fake accounts ng AFP at PNP. Si House Assistant Minority Leader Franz Castro sinabing masaklap daw na napupunta ang pera ng bayan sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Ang PNP itinangging meron silang mga fake account. Sa PNP na parte po, we vehemently deny that. Mag-submit ng kanilang actions taken if there is or there are fake accounts. So far, and kung meron, we will investigate. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na meron silang network ng mga trolls o yung mga fake accounts sa social media. Definitely hindi po. Definitely the AFP is not going to and is not maintaining any group of trolls or whatever other name you would like to call them. Tayo ay hindi pumapayag sa fakery or fake news, using fake news or disseminating fake news. Hamon ng AFP sa Facebook ilabas ang pangalan ng mga tinake down na Facebook account na umano'y may kaugnayan sa Armed Forces of the Philippines. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Ayun, okay. Ay nako, ang bigat. Pero kailangan talaga natin itong sabi ko nga ano ba namang klase. Nabalitaan ko kasi huyan, nakita ko laging Hands of Our Children, binabanggit to sa TV. Tapos kanina nakita ko yung si Captain kakilala ko yun. Sabi ko parang ito yung nakausap at na-interview namin noong panahon na nandiyan pa kami sa kabilang stasyon. Na-interview ko ito tsaka si Mokay, naalala ko noon Sabi ko nga, sandali nga, ma-message ko nga yung nakausap namin mga nanay noon. So, minessage ko, sabi ko nga, kayo ba yung natanggal? Oo, sabi niya, kami nga nagkakaproblema, naiinis nga daw sila, itong mga media na walang ginawa, ilang araw, mga pangatlong araw na ito, tinatadad ng kesyo fake news ang pinapakalat nila. Sabi ko, paano naging fake news ang page na yan? Talagang karanasan nila at karanasan ng mga kasamahan nila yung pinopost doon, personal. Sa katunayan, di ba sabi niya nga di kung sa tingin nyo mali kami, magdemanda kayo. Bakit hindi sila makapagdemanda itong mga kaliwang grupo? Kasi alam nilang mapapahiya sila sa korte dahil may mga ebidensya itong mga nanay. Isipin nyo kung talagang may mga yagbols itong mga kaliwang grupo at komunista na ito, di sana magdemanda sila sa tamang platform which is ang korte. Kung nagpapalabas talaga ng fake news, pero hindi nila magawa. Bakit? Alam nilang totoo na re-recruit ng kanilang mga anak nila minor de edad at dinadala sa bundok at yung iba nga napapatay na ng NPA ay ng mga sundalo dahil naging NPA na. Di ba eto nga sabi kwento ni Madam sabi niya, kinausap niya yung mga sundalo na baka pwedeng pakita ito, ikalat tong picture pag nakita sa bundok wag hong sasaktan. Kaya lang wala tayong magagawa kung humawak na ng baril yan at mapatay na ang mga sundalo natin kasi yan ang training Nakakaano lang isipin nyo, kayo ina. Okay, merong may future yung bata, bakit mabait? Kung narinig nyo yung kwento ang kwento nung yung nanay, ultimo nga yung pagtapon ng basura ilan na nga lang sigurong gumagawa sa atin ito Hindi tinatapon, inilalagay niya sa bag niya para pag uwi sa bahay doon itatapon. Isipin niyo yung ganong kabait yung bata, matalino, walang trabaho yung nanay, binabantayan lang yung bata, hindi naman nagkulang sa oras, and yet ang nanakaw ito mga kaliwang grupo. Madam Ate Grace, salamat po sa inyo salamat po, thank you. Kaya sana ako ngayon humihingi ako ng tulong sa inyo. Hindi sa anumang bagay, kung hindi isa lang. Itong mga ganitong interview, i-share nyo. Itong mga ganitong video, i-share nyo. Dahil itong mga nanay nito, wala na silang matakbuhan. Tinakbuhan nila ang sundalo, tumulong tong si Kapitan, wala namang gastos gumawa ng Facebook. Ano sinasabi nito mga aktivista? Ginagamit ang pera ng taong bayan. Bakit? Kayo ba pag gumawa kayo ng Facebook ninyo?
Sinasabihan namin kayong pera ng taong bayan. Eh kayo rin, government official kayo ha. Ito mga Castro to. O government official ka. Meron kayong page, ginamit nyo ba ang pera ng taong bayan dyan? Hindi namin sinasabi yan, bakit? Nakain ng weteng, libre itong Facebook eh. Anong gastos sinasabi nyo dyan? Taka ba kayo? Anong pera ng taong bayan? Ano ngayon kung tumulong tong si Kapitan? Masama ba tumulong tong si Kapitan? Trabaho ng isang sundalo ang tumulong sa mga humihingi ng tulong, lalong-lalo na ho dito sa issue ng NPA. Bakit ayaw nyo tulungan? Kakampi nyo ba yung mga NPA? May kaugnayan ba kayo sa mga NPA? Bakit nyo kinakampihan? Ako ang harapin ninyo, ang yayabang ninyo dyan sa Facebook, nyo. Dito tayo sa Google. Tingnan ko lakas ng mga loob ninyo.